We thank the Lord for today that we continue with our series of teaching about trusting the Lord. And this month we have this theme. You remember the theme? From self-assurance to total surrender to Christ. And we're going to have a wonderful message today, and I'm very excited today. And if you have your notes and your Bibles with you, just keep it ready. And today's teaching will be about understanding and knowing God. And the title of our message today is, basahin po natin lahat, The Great Pursuit, Understanding and Knowing God, which we're going to look in the passage in Jeremiah chapter 9, 23 to 24. The greatest pursuit. Amen. Ano ba yung mga pinupursue natin sa buhay na ito? What are the things that we are pursuing? Yung mga pina-follow natin, ano ba yung mga bagay na interesado tayo sa buhay na ito? Amen. Na kung saan, through that interest, ay ito yung talagang naging goal natin sa buhay, paano natin ito mapupulfill o kung saan makakamit. So there are people here na going to flash some names here. Who among us who knows these names of these people on your screen? Narinig niyo na ba yung pangalan ni Galileo Galilei? Isaac Newton, Robert Boyle, Johannes Kepler, and Blaise Pascal. Diba? Ano masasabi niyo dyan? Anong common nila? Commonalities nila? Ha? They are scientists, inventors, intellectuals, di ba? Mga intellectuals sila. And ang napakaganda rito, yung commonality nila is sila yung mga believers. Okay? Just like si Isaac Newton is, kung makita natin siya, he's a mathematician, physicist, astronomer, alchemist, theologian, author. Siya nag-imbento ng calculus. Siya nag-imbento ng telescope. Wow! Na masabi natin he's the one who developed the laws or the universal law of gravitation and laws of motion. At siya isang Christian. Kaya nga sabi niya dyan, I have a fundamental belief in the Bible as the Word of God. Written by those who were inspired, I study the Bible daily. Opposition to godliness is atheism in profession and idolatry in practice. Atheism is so senseless and odious to mankind that it never had many professors. Okay? And si Robert Boyle is also a great man na kung saan nabuhay ng panahon ng 1627 to 1691. He's also a chemist, a physicist, inventor, theologian. Siya yung famous na Boyle's Law of Gas or gases. Is the father of chemistry. At sinabi ni Robert Boyle dito, the gospel comprises indeed and unfolds the whole mystery of man's redemption as far forth as it necessary to be known for our salvation. Amen? Hallelujah! Excited ba kayo? Na may matalino pala mga Kristiyano? Mga famous na. At actually, talaga naman na masabi nating mapagmamalaki natin ang mga kapwa natin mananampalataya because according sa Wikipedia, na narinig ko yung mga listahan ng mga Christians o mga believers, sabi, according to 100 years of Nobel Prizes, a review of Nobel Prizes award between 1901 to 2000 reveals that 65.4 of Nobel Prizes laureates have identified Christianity in its various forms as their religious preference. Overall, Christians have won a total of 78.3% of all Nobel Prizes in peace, 72.5% in chemistry, 65.3% in physics. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Di ba kayo natutuwa niyan? 62% in medicine, 54% in economics, and 49.5% of all literature awards. Noong 2000 pa lang yan, about another 24 years, di ba? Nakita natin kung paano, amen, sa kanilang profession, sa kanilang activities na ginawa, amen, nung nabuhay sila sa mundong ito,
at mga kapwa natin na bubuhay pa sa mundong ito, nakita natin how they been exalted to that position of popularity na kung saan ay hindi lang dahil popular sila sa kanilang mga na-achieve, kundi dahil sila yung mga Kristiyano. Mananampalatayang katulad natin. Amen. That's the good news. And the bad news is, sa panahon ngayon, amen, ngayong panahon natin, it says 30 to 37% of scientists identify as non-believers or atheists. And an additional 10 to 28% as agnostic. Agnostic actually, atheist din yun eh. So kung titingnan natin, it's 40 to how much? 65% are atheists. Yung mga nagsasabing sila'y matatalino. Amen? Na sinasabing ang science is mas pinananiwalaan nila kaysa sa Diyos. Kasi raw there's evidence, there's proof about what they are studying about science. Alam niyo ba ibig sabihin ng science? Science means knowledge. Okay? And these people, na nakakalungkot na nangyayari ngayon sa panahon natin, is ang rate ng atheism dito sa panahon natin ay patuloy na tumataas. Right? Because many professors sa university don't believe in God. And then, many of our, maybe, sa office natin, mga kapwa natin, kamanggagawa, don't believe in God. And many parents, nowadays, many young people, don't know about God. Of course, don't believe in God. And it's really, sabi ng Panginoon, in the last days, this will happen. That people will not, will love money than God. People will be selfish. They will be lovers of themselves and not lovers of God. They will be disobedient to parents. You know, they will not pursue what is truth. And yan ang kasalukuyang nangyayari din, yung tinatawag na relativism, yung philosophy na kung saan wala na raw truth. Kung anong pinaniniwalaan mo, yung truth. Amen. Because they don't know about the truth, the Word of God, which is the word here in the Bible. In Jeremiah 9:23, what we have read, it says, "Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches." Ang konteksto po nitong Jeremiah, in book of Jeremiah, is Jeremiah was a young prophet called by God to speak judgment, of course, to warn the nation of Israel about the coming judgment if they will not repent from their sins of idolatry. Amen? So many times na winarningan sila ng Panginoon, and Jeremiah spent his 40 years of his time, amen, serving and ministering the Lord and telling these people, the nation of Israel, to repent and to repent from their sins of idolatry. So sa maraming mga pag-warning, hindi sila nakinig, naging matigas ang ulo nila, and this is the judgment na sinasabi ng Panginoon sa kanila. You will be what? Be exiled in Babylon for 70 years. At ganito mangyayari sa inyo. Amen? Ang bayan ng Israel, ang templo, ay wawasakin, blah, blah, blah. At yun nga nangyari. Kala nila, nagbibiro lang ang Panginoon. Pero yun ang nangyari. Sapagkat instead of believing Jeremiah, they believe false prophets during those times. Marami na rin po mga false prophets during those times. At si Jeremiah ay hindi nila pinakinggan. Nangyari pa kay Jeremiah, he was persecuted, he was thrown to prison. And ito po sinasabi ng Panginoon, kasi yung time ni Jeremiah, economically, masay po nating prosperous ang kingdom of Judah. Prosperous. Kaya siguro inisip nila, maganda naman buhay namin, ginhawa ang buhay namin. Ano ba ang problema mo, Jeremiah? Pero sinabi ng Panginoon, let not the wise man boast in his wisdom, let not
the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. Yung boastings of men, yung self-flattering na tinatawag, will what? Hallelujah. It indicates pride and self-centeredness. Kaya nga yun sa NKJV version, sabi, let not man glory in his wisdom. Let not man glory. The mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Yung pa ibig sabihin. Right? Yung tinatawag na self-glorification, yung vainglory. And eventually, it will lead to destruction. Okay? It will lead to destruction. Kaya nga sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction, and haughty spirit before a fall. Yan pong pride. The sin of pride. Winarningan po tayo niyan. Maraming beses sa Bible. Ang sabi, God resists the proud, but give grace to the humble. It's a warning. Na kung saan yung mga proud, yung mga mayayabang, ay kung saan nire-reject ng Diyos yun. Nire-resist niya. But sabi roon, ang pangako niya sa mga humble, He will give grace to them. Biblical examples of those people na kung saan is hindi maganda naging story nila dito sa Bible. Una dyan, si Adam and Eve, di ba? Kita natin yung kanyang pagre-resist kay God. Sinabihan siya ni Lord about huwag kakainin yung tree, yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Andun na lahat ng pangangailangan nila. Andun na lahat. All they need to do is to tend the garden. Lahat ng mga pleasant fruits, lahat ng mga pleasant in the eyes, magagandang mga view, magagandang mga surrounding nila, nandun na lahat. Pero isa lang binawal ng Panginoon, huwag yung puno na yan. Yung bunga ng puno, huwag yung kakainin because you will surely die. Ano nangyari? Nung tinukso si Adam and Eve, Satan, ang tingin ni Eva, wow, this fruit is pleasant in the eyes and will make me wise. Doon na po nakita natin na ang tao ay magpapakontrol sa Diyos. Ang tao ay gagawin ang kalooban ng Diyos. We are hostile to God. We are always opposite to God. In Isaiah 53, sabi, we are just like a sheep that has gone astray, choosing our own way. Hostile tayo. Manood kayo ng mga programa o mga movie sa Hollywood. Lagi nilang binablaspheme ang Panginoon. Right? Lagi nilang, yung name ni God ay lagi nilang, ginagamit nila in vain. Right? In many communications, in many discussions ngayon, God has been blasphemed. Moment by moment, sa panahon natin. Bakit ang mga tao ay naging proud na sa buhay? They are thinking that they don't need God. Right? They don't need God. Adam and Eve, ganun nangyari kay Eve. Si Samson, na binigyan ng Lord ng extraordinary strength, physical strength. Si Samson, na kung saan, nung una, talaga naman na kung saan ay ginapi niya yung mga Palestine. Pero eventually, si Samson ay naging complacent sa kanyang belief about God. At naglaro siya ng kasalanan. Inisip niya siguro, malakas naman ako, I can manage sin. At ito, dumating ang isang Delilah. Right? Si Delilah. Amen? Alam natin yung istorya, napapanood natin yung istorya nito. Si Delilah, tinukso si Samson. Ipakita mo naman sa akin yung kalakasan mo, saan nanggagaling ang strength mo. Kasi ginamit siya ng mga Palestine, ng Philistine, para malaman nila yung sikreto ni Samson. At sabi pa ng babae na yon, hindi mo siguro ako mahal kasi ayaw mo sabihin sa akin yung sikreto mo. Right? May lambing pa talaga yon sa dulo. Ito naman si Samson, sabi niya, hindi ko pwedeng bigay sa sikreto ko. At naglaro siya, ito gawin mo. Ganyan. Of course, 3 beses, hindi niya sinabi totoo. Ang dali lang naman, di ba?
Sabihin lang niya, I cannot tell you my secret because God is the one. God is the source of my strength. Yun lang naman, di ba? Hindi yung source yung haba ng kanyang buhok. Hindi yun actually. Nung pinutol yung buhok ni Samson, hindi actually doon nanggaling yung strength niya sa buhok niya. Nagagaling ang strength niya saan? Sa kanyang pag-obey kay God. At nung tinanggal yung buhok na yon, and that's the end of him, he disobeyed God. And you know what happened to Samson? Napakaganda. Amen? Naumpisa, na kung saan ginamit siya ng Panginoon, but the end of it, namatay siyang kasama ng kanyang mga kaaway. Nag-suicide si Samson. Amen? Si King Nebuchadnezzar. History. Alam po natin, mayroong King Nebuchadnezzar na nabuhay. A king of Babylon, Babylonian Empire. During his time, Babylonian Empire is the superpower. Tinawag nga siya King of Kings dahil halos nasakop niya. Amen, ang mundo. At ito po si King Nebuchadnezzar, hindi po siya isang Jew, hindi siya Israelita, isang Gentiles na ginamit ni Lord. Ginamit ni Lord. Ibig sabihin, si Lord nagbigay sa kanya ng posisyon na yun. Si Lord nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, kalakasan. Pero nung si Nebuchadnezzar, nakita na niya yung mga projects niya, nakita na niya yung mga nasa sakupan niya, ano sabi ni King Nebuchadnezzar, namamasyal siya sa garden na ganyan, sabi niya, look at what I have done. Nakita niya na kung saan, he have this kind of pleasure of what he has done. Self-pleasure. Inangkin niya lahat ito kanyang ginawa. At ano nangyari? Sumunod na yun, hinambol siya ng Panginoon, at sa paghambol sa kanya ng Panginoon, ang nangyari sa kanya ay nawalan siya ng isip. Amen? Pag-iisip. At siya nagpunta sa gubat, na kumakain siya ng damo for 7 years. Hinambol siya ng Panginoon. Hinambol siya ng Panginoon. At nakakatuwa naman kay Nebuchadnezzar sapagkat nung siya hinambol ng Panginoon, nagbago ang kanyang pananaw. At sinabi niya, Nebuchadnezzar lifted his eyes to heaven. His understanding returned to him. And he said, bless the Most High and praise and honor Him who lives forever. In-honor niya si God. Kinalala niya si God. Recognize niya si God. At sinabi niya, for His dominion is everlasting dominion. His kingdom is from generation to generation. Ang sinabi niya doon, no one can restrain His hand. Wala makakapigil sa Diyos kung anong gagawin niya. At sabi, or say to Him what you have done. Sabi ni Nebuchadnezzar, right? Napagkayaman niya ang mga tables, makapangyarihan, ay nag-humble kay God. Nakita ka niya kung sino talaga ang may power, kung sino talaga, amen, ang Diyos na manlipa. At iyon, makikita natin dyan sa Nebuchadnezzar. Sino pa? Of course, the rich young ruler na lumapit kay Jesus. Pagkayaman niya, bata, ruler. Amen. Ang ganda ng tanong kay Jesus, paano mo magkakaroon ng inheritance, eternal inheritance? Jesus told him, ginawa mo ba lahat ng batas? Amen. At sabi pa niya, good teacher. Sabi niya, no one is good but God. Gusto lang pakita ni Jesus na tayo po sa buhay natin, no one is good. Amen. At ang ginawa ni Jesus, ginawa mo yung batas. Ito ginawa ko. Sinunod ko yan, bata pa ko. Para sinasabi niya, Lord, kakapaligaya ng good. Kasi sinunod ko ang batas. Pero sinabi ni Lord, your love is very important thing. Okay? Sell everything you have. Sell everything you have and give to the poor. And then follow me and you will have treasures in heaven. Sinagot naman ni Jesus, ang kanyang tanong, di ba? Paano magkakaroon ng eternal inheritance? Sinagot ni Jesus, ito ang daan. Pero bago yan, kailangan tanggalin mo, Diyos na ito. Walang iba kung dahil kanyang riches. Amen? Ay iba, pag mali mo text, binibenta ka ng mga kapit. Kung hindi naman Diyos yan, kung binibenta ka, kailangan pa ni Lord yan. Amen? Hallelujah for His kingdom. Binibenta, at sabi ni Jesus, at sabi nito po, young rich, young ruler. Parang hindi sila siguro, teka, parang hindi ata ayos na sinasabi nitong Messiah na ito. Bata pa ako.
mayaman, makapangyarihan. Bakit po aalis siya sa buhay ko? Para sinabi niya, God by Jesus, pero may siyang malapot. Ating sinabi ng Panginoon, ito naging hadlang sa kanya para makapasok siya sa kaharian ng langit. Because he boasts of his riches. He boasts of his strength. He boasts in his power. He boasts in his wisdom. Of course, pride. Of course, ang best example is Satan. Si Lucifer. Nabigay ng Diyos sa kanya ang gift as an archangel. Beautiful. Very beautiful si Lucifer. But then naging proud siya. At sinabi niya, I will be like the Most High God. At yung mga katulad kong anghel ay magbabaw sa akin. Pride. The sin of Lucifer. The sin of the devil. Kaya nga talaga, yung warning Lord sa akin, God resists the proud, but gives faith to the humble. It's really, makita natin sa historia, makikita natin maraming tao ngayon. Amen. Maraming scientists ngayon. Maraming mayayaman, they boasting about their possessions of what they have, but they don't realize na lahat naman ito temporary. Hindi naman akin ito, di ba? Right? Sabi ko nga, kung yung rich young ruler na yun, hindi siya nag-repent, nasaan niya kayamanan niya na pinagpalit niya kay Jesus? Nasaan yun? Hindi niya mapwede na rin yun. Di ba? So be wise. Sabihin sa akin, be wise. Be wise. Be wise. The devil will try to be wiser than us, but we thank God for the grace of God. He cannot outwit us because of Jesus Christ. Because of our Lord Jesus. Yung ating ginamitan niya. He's the one who's been exalted by God above heavens, above the earth, above the seas and all that's in them, and to confess that He is Lord, to bow every knees to Him. Bakit? Dahil sa Jesus po, isang po natin yung humility in Jesus as the best example ng humility. Praise God. So let Him, ang sabi yan, sa Jeremiah 9:24, let him who boast in this. Let him who glory in this. That he understands and knows me. How much you understand about God? How much you know about me? Yes, sabihin, baka mas marami pa kayo alam about sa akin about God. And understand about God. Because it's not about knowing about God. It's about to know God. Magkaiba po yun. Amen? There are people who are trying to read the Bible to know about God, pero wala po silang relationship with God. They don't know God personally. They don't have personal relationship with God. Ito po sinasabi dito. Na knowledge, knowing, understanding about God. That He is the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. Paano po natin ito? Nakaka-relate tayo dito. Personally, knowing God, na nag-practice siya ng steadfast love. Amen? Ang justice and righteousness. Kasi kung you know only about God, narinig mo lang siya gano'n, pero hindi mo naintindihan, hindi mo na-experience sa buhay mo. O naintindihan yung steadfast na day, yung love, yung mercy, yung grace of God. Ito yung sinasabi niya, that I'm the God who practice justice. Isn't it marami sa atin? Kapag kami problema, God, Lord, bakit
Kung pinagaraan sila ito. Ano ba nagawa kong mali? As if God is not just. Amen? Alam mo sinasabi? May nag-share ako dati sa Taiwanese, no? Binigyan ko siya ng Bible. And binasa niya yung Bible. Actually, binasa niya. At dami siya sa Old Testament na ang Diyos ay pinapatay, ina-annihilate yung isang bayan. Sinasabi ni Lord, patay niya lahat, pati bayan, okay nila. Hindi niya naintindihan because she was a Buddhist at sabi niya, ganito ba yung Diyos na sinasabi mo sa Bible? Because Buddhist, masyado sila gentle, di ba? Yung mga ayun na, ayun na sasaktan. Pero ang Diyos mo sinasabi sa akin, ang Diyos ng Christianity, pinapatayan lahat ng tao. Tapos yung datay, wala kang masakit. Bago ka naman. Wala pa. Masyadong knowledge about yung grace na yun, wala pa sa akin na mandin niya. Masakit. And ngayon, hindi nagindihan. Kasi sa akin mo, nagtatanong ko minsan, bakit? Ano nangyari sa akin to? Naghihingi ko rin ako sa'yo. Asahin yung mga malikat bagay sa akin na tayo. As God is not a God of justice. And then God has no partiality. God is righteous. At sabi ko ano man ginagawa ng Panginoon, righteous yan lahat. Patayin man yan ang buong mundo, righteous pa rin siya. Hindi, righteous din. Kaya tinatatandaan natin, God is righteous. Although hindi natin maintindihan, pero inasaksak natin sa isip, lahat ng ginagawa ng Diyos mabuti. Lahat ng ginagawa ng Diyos matuwid. Right? Yes, sir. At ano sinabi dito? Because we are made to know God. We are made to know God, to know about Him, and to know Him personally. To know about Him and to know Him personally, huwag tayo mag-isip to know about Him lang. But to know about Him personally. Magkaroon tayong personal relationship with God. That's why, in the embrace Him, magkaroon tayo na gano'n na, okay, ito sinabi na, don't boast of this, but humble yourselves before God. Amen? Humble ourselves because God desires humility and submission to His will. Na nakita natin mga biblical examples na because of their pride. At yung iba naman nagpasabit sa kaloob ng Panginoon, nandun ang door. Amen, to restore them, nandun ang door. Amen, to have mercy on them. Because God wants to see people humbling themselves before Him. And those who humble themselves before the Lord, He will exalt them. By acknowledging God's sovereignty and grace, we show what? Reverence and respect natin siya and obedience to Him. Pagka nagpapasabi tayo sa Kanya, pagka sinurrender natin sa Kanya, pag nagtiwala tayo sa Kanya, kapag ina-acknowledge, kinilala natin sa buhay natin, it shows our respect to God, our obedience to Him. At ganoon na rin, we trust na i-align natin sa Kanya mga principles, ang ating buhay. Ganun po mo. Right? Yes, ulit yung sinabi sa sermon. How can you trust somebody if you don't know him? Right? Kapag pagkakilala ng isang relasyon, ang isang tao na hindi palubos na kilala. Ganun din sa ating relasyon kay Lord. Paano pagkakatiwalaan ng Diyos kung hindi mo siya kilala? Personally. Paano? Kaya napakahalaga na lagi natin pinapagod dito. Magpasa kayo ng salita dito. Pakinig kayo ng salita niya. Amen? You know, boasting about wisdom breeds contempt. Nawala tayo ng respeto, diba? Kapag
We are boasting about our wisdom, yung mga matatalino. Dahil na hindi nila disrespect nila, yung mga isip nila, mga walang isip. O sabihin natin mababa ang intellectual. Isn't it? Yun. Ano yan? Maraming ganun. Pero ang humility promotes what? Empathy. Cooperation is respect. It promotes respect. So, kamusta rin mga pagtrato niyo sa inyong mga office girl, office boy? How you look at them? Kapag ang kayo nag-post sa atin na, mas mataas ako sa iyo. Kaya gagawin ko, sasabihin ko, gagawin ko. Amen. Nakakawa, isa. Pero nung makakita mga mayayabang, boasting about our wisdom, strength, and riches. Humility allows for us to share our knowledge. Para mag-grow. Pagkakambong kayo, di ba? Ano sinishare natin, knowledge natin? Para isang tao makita natin mag-grow. Sa relationship, nagkakaroon ng sense of unity. Kapag may humility. At of course, sa church, ganun tayo na. We need to practice humility. We need to practice service. And I thank God for most of our members who are really humble to serve God. They are generous in giving because in generosity and giving, the service, it brings forth what? Divine blessings. Diba? Alam ko sabi ni Sister Cynthia, nag-istor siya dito ng God's Word. And the joy, that's a blessing. That you have the joy with your great God. You have the peace. Ang isip kasi agad natin mga material blessings. Pero hindi natin nakikita yung much, yung the best blessing na na-receive natin, meron tayong peace ang gusto ko buhay natin. Meron tayong joy. It's not something that very surface lang, nanginiti ka. Pero yung joy na sa puso mo. Diba? And, of course, it strengthens relationship. Because it's a nice, God's design for human to flourish. This it is a sign for us to flourish as human beings. Nakatumi ba kayo ng tinatawag na creative thinking? Creative thinking? Kasi sa panahon natin ngayon, hindi ba kayo kung saan natatakot o nag-worry o nangyayari ngayon sa technology? Lalo yung tinatawag na artificial intelligence. Artificial intelligence. Napangipin ko sa mga kalitan. Alam niyo, nawawala sa tao ngayon yung creative thinking. God has created us according to His image and likeness. Tayo na yung capacity as human being to create. Maging creative tayo. Right? Na, minsan nga, with less mga resources, nagagawa natin mapaganda sa bagay. Because meron tayo tinatawag ng creative thinking. Pero with the rise of technology ngayon, lalo na yung artificial intelligence people ay nagiging tamad na mag-isip. Tamad na. Tingnan mo na sa opisina. Gagawa ng letter, punta sa AI. Pag may tatanong tayo, punta sa AI. AI is not bad. Pero paano natin na-handle ito sa buhay natin, yun ang masama sa tao. Because ang naisang tao from the beginning is they don't want control. They don't want control. Lalo na ang Diyos. Kaya mga tao ayaw nagawa sa Diyos. Ayaw naman pa-control.
Ano ito, meron ka ng AI, you can be free of anything you want to ask. Halos nandun na sa AI. Yeah? Kung ikaw ay isang, hindi natin na artist, yun na rin. Yung mga artist na sa Hollywood, nagreklamo eh. Nagreklamo sila sa Hollywood. Kasi napapanood mo yung mga ako dito, hindi lahat ang artists. They are the real person. AI na. Parang totoo ito. Pero ang nakakalaman ko, pinabasa ko, pinapanood ako, na kapag ka ang AI na ito dumating na sa level na nag-unite na siya lahat, maintindihan ko yung tawag doon. Singularity, yes po. Singularity. Yung AI daw dating panahon, hindi mo na kasi-switch off. Hindi mo na makakontrol. Ang populasyon na ngayon, mga tao, kukontrolin ng AI. Ayan ay nagwala sa tingin Elon Musk. Siya mismo sabi niya, this is what I worry about AI. About these tablets, about all these gadgets nasa atin ngayon. Amen. Sana maging concerned tayo about that. Baka dumating ang panahon. Ano pipili sa inyo? AI na. Dahil alam ko, may mga pasto, natagad na mag-research. Sabay ko lang ng topic, ano na lalabas sa AI? And of course, AI will be very upset. Kaya rin i-eject ko. Mga tao na yun. One, the creative thinking. Nag-isip. Huwag tayong karintaman. Because God has created us according to His likeness. And for His glory. For His glory. Right? For His glory. Israel na tayo pakuntulo sa Kanya. Kaysa sa anong bagay. Sabi sa Ecclesiastes 12:1, remember now your Creator. In the days of your youth, before the difficult days come and the years grow near, when you say, I have a pleasure. Huwag na tayo mag-dinay-dinay pa. Ngayon, kung isipin na malakas pa ako, I'm just still young. Isa nga na yung born again. Isa nga na yung Bible. Marami pa akong time. But God is saying, remember now your Creator. Remember now. Because hindi mo alam kung may lupa siya pa. And that is what Satan is doing. Ito yung temptation niya. Diba? Gusto niyo magbasa ng Bible? Isipin niyo, saka na ako magbabasa, marami ka na nakita. Noong 2023, gano'n sinabi mo. Hindi mo nga natapos Bible mo, 2023. Genesis 1 pa lang. Kasi sinabi mo, God created the heavens and the earth. Marami ka akong time. Baka ka ako. Yun ang lagi sa sasasabi. Isipan natin ito. Marami pa akong time. Amen? Yung iba ba sinasabi, wala silang time. Marami po yun. Dapat natin kay pastor. It's just a bit, nakakisip ng tao. Wala. May time ka sa isang bagay na pinapriority mo. May time ka sa isang bagay na importante. Kaya wala ko mo sabihin, wala. Sinasabi mo lang, hindi ko priority ngayon, magbasa ng Bible. Pero lang doon.
May other priorities ako. Sa church. Yes, sa church. Ang top priority mo yun, career ko. Ang top priority mo yun, yung business ko. Kaya sabihin mo, wala, kaya sabihin may time ka. Yan ba? May time tayo. Siguro lang ang importante sa atin. Tingin natin. At sabi nito before the difficult days comes. Dito sa buhay naman talaga natin dito. Hindi easy. Right? Marami nga ng mga troubles sa buhay natin. And we need God to give us what wisdom. And to humble ourselves to Him. To give us strength. To bless us and be able to live Him while we are here on earth. We need Him. Or to humble ourselves to Him. Haman po. Kasi yung iba, nakakatakot ka, excuse kay God. Eh, wala na sa mundo ito. Ano ba pag-isising gagawin mo? Wala na. Uli na ang pag-isising. Dito ba? Sabi nga sa Pilipino, ano? Ang pag-isising, sorry ah. Yan ang isa nila. Okay, biblical examples ng mga humble people na nakita po natin sa buhay. Si Abraham and Isaac. Abraham was rich. Napakayaman ni Abraham. Of course, Isaac, anak niya, mayaman. Popular. Right? Pero nakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa Diyos. He was called the father of faith. Alam natin yung istorya. At ito po yung tunay na istorya. Ang inalan ni Abraham si Isaac. Yun po yung katotohanan. Okay, magbasa ng iba kung saan mga marites ang sinasabi. Si Isaac ang inihari ni Abraham. At sinabi rito sa Bible, gumising si Abraham ng maagang-maaga at this age, 100 years old. 113 years old. Maaga na, around this age. Nung sinabi ni Jesus, iyaw mo anak mo. Doon anak, ang anak ko sinabi iyaw. Iyaw mo anak mo sa Isaac. Ang isang anak. Nagagawa mo si Abraham. Hindi sinabi, bigay mo nga sa akin ko, tapos kukunin mo rin. Hindi siya nag-boast. Hindi siya nag-boast sa yaman. Sa power. Sabi, maaga pa na, maganda na lahat. Hindi siya nagdakay ng panalo. Pero ka-humble siya. At nandun may mga servants siya, nung malapit na sila sa bukit, sabi niya servant niya, huwag na kayong sumama sa akin. Kami naman ako lang, ako punta. Ganun siya kahapon. At doon, kanyakalan niya kahapon. Ano pa niya nang i-offer ang niya sa sasakit. Napatunay ko sa niya. Na kung anong sabihin ko sila gagawin. That's a humble spirit. Si Apostle Paul, ako natin si Apostle Paul. So, na naging Paul. Bago kanyang transformation, Paul was a Pharisee. He's young. He's in power. Si Paul po, edukado. Amen? And according to the law, blameless. Kung titignan po siya, si Paul, from head to toe ng tao, masabi nila na, mabait ang tao. Pero si Paul, ay tinawag ng Panginoon because he was persecuting Christians. Because sa kanyang kaalaman, mga Christian ay mga salot. Ang mga Christian dapat nalibigin sapagkat sila yung mga sinungaling, mga impostor. Kaya si Paul, tinatubis na mga Kristiyano. Pinapahuli niya. Pinapakulong ang iba, pinapamatay. Pero inamaw siya ng Panginoon. Nagpakita siya kanya si Jesus.
Amen? Unang ginawa ng Panginoon, binulag siya ng liwanag na yun para makita kay Paul na ikaw isang bulag. Hindi mo lang ginagawa. At nagpakahamon si Paul. And then God sent Prophet Ananias at Elisha. Ano pinapakita doon? Pinakita lang ng Panginoon, hindi lang kuyuan natin. Ano yung pinipursu mo, Paul? You are kicking against the roads. You are kicking against sharp things. Kaya niya yung greatest pursuit niya sa buhay. You will accomplish. And thank God, nakaharap niya sa Jesus. Ang katotohanan, ang buhay, ang daan, si Jesus. Kaya nakita natin si Paul, transformation from being a proud person, boasting about his achievements, ay hinako siya ang Panginoon. At siya ginamit. At yung mga pinabasa natin sa Bible, it was written by God. Two-third of the New Testament was written by God. At bakit natin sa sulat niya ang pagiging humble servant of God. That's why he said, I have been crucified with Christ. Yung I na yun, yung I, yung self na yun, sabi po, yung self na yun crucified with Christ. It's no longer myself. It's no longer I who lives, but Christ lives. Amen? And the flesh I live by faith. To Him, to the Son of God, who loved me and who gave Himself for me. Ganun siya kahapon. Hindi na ako luluwi sa sarili ko. Si Jesus na. And of course, no other than Jesus Christ. Jesus Christ is known as a Gethsemane. The same garden of Gethsemane. Mabalikan natin sa garden ng Eden. Doon tinugso. Amen. Si Adam, si Eve. At ikaw sa Gethsemane. Ano temptation kay Christ? Sabi niya, na kung saan, nakita na niya agony, nakita na niya yung torture na gagawin sa kanya, yung kamatayan niya sa krus. At sabi niya, Lord, it's not my will, but yours will. It's not my will. Pero siya nag-humble and obedient sa will ni God. Nakalimutan. Let your will be done, not my will. Nakita natin yun sa buhay ni Adam and Eve. They didn't submit to the will of God. But this, Jesus Christ, the Son of God, amen? Kung saan siya creator? Nagpakababa siya pumunta dito sa mundo nito. Not thinking about his own interest, but for the interest of us. Right? Hindi siya pinili. He really gave himself. For you and for me. Right? Pero sabi ng Panginoon, doon sa Philippians, na Bible Philippians 2, na magkaroon tayo ng may katulad ng Christ. Who did not think about his own interest, but the interest of others. At ang sumunod na verse doon, kung saan nag-obey siya even to the cross. Nang sa ganoon tayo ay maligtas mga kasalanan. Tayo ng mga sinners, tayo ng mga proud. All you do is what to humble before Him. At ang kinig at manampalataya sa hinuman ni Jesus ng kaligtasan natin. Manampalataya si Jesus na pagbayad ng kasalanan natin. Amen? Ito mga scientists na to, mga great people na to, masabi natin, yes, nagbigay sila ng oras nila at buhay nila para sa isang bagay. Amen? Nag-iwan sila ng legacy dito sa mundo nito. Na ngayon ay nabigdas tayo sa mga ginawa nila, ng mga invention, ng kanilang na-discover.
Pero si Jesus iba. Siya lang ang tao at anak ng Diyos na masasabi natin. Nagpunta rito para bayaran ang kasalanan natin. Siya lang. Nagpunta rito para bayaran ang kasalanan. Kaya sabi, the Lamb of God takes away sins. Jesus surrendered the Garden of Gethsemane. Yung pagsasabit niya sa plano ng Diyos. Yung kanyang unwavering trust and obedience to His Father. Unwavering. At ito ang naging cornerstone natin bilang mga mananampalataya. Ito po yung inaaral natin, ito po yung theology natin about what Jesus did. At sabi sa Romans 5, for us by one man's disobedience, many were made sinners. Sino yung one na yun? Yung first Adam, doon sa Garden of Eden. Because of his disobedience, many were made sinners. So also by one man's obedience, many will be made righteous. Hindi ka mababait ng Diyos. Gagawin ka niyang matuwid. Amen. Gagawin niya tayo matuwid. Ika-transform niya yung isipan natin. Nagawa ng kapiliran. Ika-transform niya ang buhay natin. To renew our lives. Na maging matuwid ang ating daan. Ang pananaw natin. Amen. Ang pagtitig natin sa mga tao. Paano tayo nakipag-connect sa mga tao? Ganun po ginagawa. Ganun po ginawa ni Jesus. At pag-uwi tayo natin sa atin, ay pinababago ng ating Panginoon. All we need to do is to surrender our lives to Christ. Because it's very important in our Christian faith. In Galatians 3, yung kanyang Panginoon dito. Sabi ni Paul, I have been crucified with Christ, it's no longer I live. A total surrender to Christ. But Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. It's a Christian faith. Surrender holds the deep importance because it symbolizes what? Humility. Humility. Obedience. Ano pa? Deep spiritual connection with God. It represents an intimate relationship with Christ when we humble ourselves. And surrender our lives to Christ. Because it allows His grace, His work in our lives. In believer's life. Magkaroon tayo ng intimate relationship. Ano yung surrendering to Christ? Of course, it involves what? Turning over our personal control of our lives. Placing sa kawigyo ng Lord, ng Diyos, ang mga plano natin. To trust Him. Ang importance mo na ito, anong isisimbalize ito, yung acceptance ng pag-guide sa atin. To align in His will. With the teaching of Christ in the Bible. So the greatest pursuit, of course, is understanding and knowing God. Kaya ang relationship po, nag-grow din ba? Amen? Nag-grow. Nag-grow ang relationship when there is a constant communication, di ba? Amen? Lagi ng mga nagka-program, punta rito sa Dubai. Siguro may mga DFP sa Pilipinas. Ano mga kabataan ninyo talagang kung saan hindi kayo mapaghiwalay, di ba? Marami ka nang hindi alam doon sa DFP natin. Yan o. The same way sa akin. Mga kapatid,
Gaano tayo nagpo-politikan? Gaano? Ako niya, pag-ligo na kayo, nagpo-politika. Na hindi pwede ito, mga kapatid. Hindi mag-go relationship. And then, lahat sa akin yung church, meron tayo mga small group. Hindi place na pwede ko tayo mag-fellowship. At yung mga hindi pa kung saan bago pa lang. At ngayon, nag-isip sila pa paano ba ako mag-go? My advice to you is look for a community of faith. Kailangan mag-bilong kayo sa isang community of faith na kayo ay makasama sila na mag-grow together. Amen? A community of Christian faith, you want to grow in your relationship with God. Of course, isa lang yun, mga marami pa. Prayers, reading the Bible, yes, Bible study, prayer, may prayer reading tayo. Because we need to prioritize what's teaching others. At ito yung mga pathways to knowing God. In 2 Timothy 3:16-17, tingnan niyo, basahin natin lahat. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, totally equipped for every good work. Right? It's not just a one-time event. Bilang mga Kristyano, mananampalataya kay Kristo, dapat po tayo nagmamature. Dapat po tayo nagpapuro sa ating relationship kay God. Thank God kay Jesus, the mediator of God and man. Nakakarap tayo ngayon sa Kanya. Nasa as if innocent tayo. Nakakarap ka sa banal na Diyos. Nasa as if innocent tayo. Dahil si Jesus, ang kanyang righteousness, ang siya kumakabitan sa atin. Because He's the God of practicing steadfast law, justice, and righteousness. Amen? Nagkaroon ng justice doon sa cross. Nagkaroon masabi natin, mercy and love. Kami na natin doon sa obedience to Christ. Good. Kung somebody lang saan, makapractice ninyo for something na makapractice ninyo. Yung spiritual life ninyo in pathways to knowing God. At sa pagpapasap po natin, huwag na tayo magpapasap. We need to meditate it. Contemplate. Right? Contemplate yung pag-worship natin. Worship service natin kay God. In pathways of knowing God. Studying the Word leads to a deeper connection and close personal relationship with God. Amen. 2024, nasa kalahati na tayo. Sa December, magtatanong na ako sa inyo. Ano yung nakasagot na? Amen? Pag January 1, 2025, ang tinatanong ko, pag January 1, natapos nyo ba ang Bible nyo? Alam ka natin naman. So through Scripture, in read, study, don't text ito. Sa common way, and of course, paano natin makakilala ang gusto ang Panginoon ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. If you have right relationship with Christ,
praise God. It is family for you to do. Sabi nga sa Hebrew, in the former days, nangungusap sa atin ang Diyos sa pagitan ng mga propeta. Pero ngayon, in our time, He speaks to us through His Son. Kaya sabi ni Jesus, I and the Father are one. He is the exact image of God. Si Jesus Christ. Ephesians 2:8-10. That Christ may dwell in your hearts through faith. Personal relationship sa Kanya, dapat tayo maging deep. Sabi, that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height. To know the love of God, of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Yan po yung mga benefits. Pag sinurrender natin to Christ, there is a transformative power na sinasabi. Pero inner peace, as I said. And for by grace you have been saved through faith. When it comes to salvation, there's a lot of people who are really don't know about the way of salvation. Diba? Kaya sila nag-propose. Sabi nila, I'm a good person. I'm basically good. Ito yung mga ginawa ko, blah, blah, blah. Is it that you are boasting? Man is boasting about his works. When it comes to salvation, maraming religion, yun ginuturo. Makakamot ka sa langit pag naging mabait ka. Basta maging mabait ka lang. Huwag ka na mag-agrabyado ng kapwa mo, pupunta ka na doon sa langit. Ang problema nga sa maraming tao, gusto pupunta sa langit, pero ayaw nila natin ang Diyos. Bakit? Makikita naman sa buhay dito, di ba? Nagpapakapait ka na, wala ka ng Diyos. Gusto mo punta ng langit, pero ayaw mo ang Diyos na doon. Hindi. Ang sabi ito po, by grace you have been saved. Ano yung grace na yun? It is the gift of God, not of ourselves. Hindi tayo maliligtas dahil sa sarili natin gawa. Ang sabi dito, kapag ka sa gawa, makapagmamayabang tayo sa Diyos. Diba? Kaya sinabi ni Jesus sa parable, marami na on these last days, magsasabi sa kanya, di ba nagpalayasan ng mga demonyo? Nagtungo ako sa pamagitan ng ngalan mo. Puro ako. Ganito ginawa ko. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Depart from me, I do not know you. You just know about me, but you don't have personal relationship with me. That is the most scary verse in the Bible for those who are thinking na mariligtas siya, pero pagdating sa pinto ng langit, sasabihin sa iyo ni Jesus, hindi kita kilala. Ang sabi ko, because you are doing the will of my Father. Not of works lest anyone should boast. Hindi ko tayo pwede magbayabang na, alam mo, Panginoon, 10 na ginigala ko sa weightlifting. Kinalala ako pinakamalakas. Nagkakaroon ng papanahunan. Ang dami kong medalya doon sa universidad. Ang dami kong medalya dahil sa katalinuhan ko. Naku, dahil ko tinulungan kasi mayaman ako. Ang tanong sa'yo siguro, paano naging sa'yo mo? Mayroon ka mo pag-aaral, pwede pang malamang sa akin.
It's only because of the grace of God. It's a gift of God. You don't deserve His grace, His mercy. We are saved not because we are good, but God is good. Tandaan natin yan. Because God is good. Never agad na inisip ko na ako ay narito dahil karapatan ako ito. I am not worthy to be here, to stand here for you. It's only by the grace of God. It's the gift of God. It makes me humble enough. Lord, sino ko ba gamitin? Amen? Sino tayo? Hindi ka sabi niya, we are His workmanship. Yes, in the beginning, it says when He created us, He made us into His likeness and image. Pero tayo mga naman ang barang pag sabi, we are His workmanship created. Kaya ang sabi tayo ay new creation. Hindi lang kinirate ni God, kundi tayo sinave ni God. Workmanship na bakit tayo overminds ko na ni God ngayon. Kaya niya. Because we are created. Na yung buhay natin, dapat nakikita na yung buhay ni Christ. At yung sinasabi, as I practice steadfast love, justice, and righteousness, ganun din kayo dapat. Kasi kinirate na kami sa pagkakita ni Christ. Hindi na tayo nag-boast na kung anong bagay. Kundi pinag-boast natin. Hindi sa dapat. Meron ng personal relationship. Salamat mo, bigyan mo ang grace, maintindihan ang salita mo. Salamat mo. Sapagkat hindi ka mo ang grace. To know about justice, about love, about righteousness. Created in Christ Jesus for good works. Yes, kinrate tayo na gumawa ng mabuting bagay, pero ang ating gawang mabuting ginagawa ay hindi yan ang makapagsisave sa atin. Ang sinasabi rito, sinave tayo, kaya tayo makagawa ng mabuti. Ibig sabihin, ang good works is not the root of our salvation, but it is the fruit, it is the result of our salvation. Diba? Which God prepared beforehand that we should walk in them. Of course, kailangan natin magawa ito sa mundo ito. Na lumanapan. Amen. Na gumagawa ng buti. Sa pagkakiba natin sa pagkasabi. Ito sinabi ni Corinth and Boone. Basahin po natin. Never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Amen ba? Amen.